Marami akong mga nagawa in the past months, in the past weeks, na talagang pinaiyak ko po ang Diyos. At ang mga panahon na ako'y kinoconfront ng Diyos, Eric, ikaw to. Lord, hindi. Ikaw nga. Lord, hindi. Paano maging ako yan, Lord? Nag-preach ako. Tumatay ako sa harap. Kumakanta ko. Ikaw yan! Lord, hindi! Yan ang katotohanan sa ating harapan. Sabi nga ni Boy Abunda, kung ikaw ay haharap sa isang salamin, anong makikita mo? Naku, parang ayoko ng subukan. Alam niyo kung bakit? Dahil pag sinubukan ninyong tumingin sa salamin at nakita mo ang iyong sarili, marami mga katotohanan ang lalabas na kahit ikaw mismo, hindi mo kayang tanggapin at the onset. Nung nakita ko ang aking sarili sa aking salamin, natakot po ako. Natakot ako kasi ito pala yung totoong ako. I want you to look at this. First John chapter 5 verse 20. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Sa 1 John chapter 5 verse 20. Tingnan po ninyo kung ano po ang nakasabi po, o ang nakalagay po sa 1 John chapter 5 verse 20. Sabi po dito, if we know the Son of God has come, and He has given us understanding, so we can know the true God, and now we are in God because we are in His Son, Jesus Christ. He is the only true God and He is eternal life. Gusto ko pong himayin po natin in relation to this truth that transform our lives. Unahin po natin sa first part. Sabi dyan, and we know the Son of God has come. Alam niyo, ito'y sinulat noong panahon ni Jesus. Nung ito po ay sinulat, marami pong mga tao, bago pa man sa dumating ng panahon ng New Testament, ito po ay inihula na ng maraming taon at siglo na may isang tao na bababa sa lupa na siya ipapako sa krus at siya mamamatay para sa kasalanan ng lahat. Until such time, it happened. Pero, kung sino pa yung mga aral sa salita ng Panginoon, during that time, hindi nila matanggap na si Jesus nga ang siyang sinasabi na anak ng Diyos. And we know the Son of God has come. Sinong we ang tinutukoy dito? Those who will know that the Son of God has come are those group of people who have a genuine relationship with God. Because not unless you have this genuine relationship, you will never have the revelation from God. And if you have this revelation, you know and you know that it was Jesus was the one who is being mentioned even in the Old Testament. But even up to his time, when he is about to die, the Sadducees and the Pharisees are still strong with their own perception that it was not Jesus, the one who's called the Son of God. At hindi niyo po ba alam na meron po mga grupo sa Israel po ngayon na until now nag-aantay pa kay Jesus? Try to look at the internet. Even until now, at this very point in time, meron pa rin po mga grupo ng mga Hudyo, I don't know if it's Jews, correct me if I'm wrong, na nag-aantay pa rin po sila na meron pang bababa mula sa langit na tinatawag na anak ng Diyos. Pero sabi dito, if you have this genuine relationship, you know that the Son of God has already come. And He has given us understanding so that we can know the truth. Unless we have this relationship, even if you read the word from Genesis to Revelation, you will never see the truth behind this.
Sino po sa inyo nakaranas magbasa ng Biblia nung habang binabasa po ninyo, parang hindi nyo maintindihan? Parang isang malalim na kwento lang. Parang isang malalim na nobela lang. Meron po akong isang kaibigan, hindi po siyang Kristyano. One time, pupunta kami ng bakasyon po nun, sa school. Nakita niya po ako sa barko, nagbabasa ng Bible. Sabi niya, uy, lahat kami nasa labas ng barko, ikaw nagbabasa. Sabi ko, try mo. Basahin ka, basa ka lang ng isa. Kasi kaibigan ko naman siya. Sabi niya, na-try ko na yan. Natry na ako magbasa ng isang kwento, hindi ko maintindihan. Talagang hindi ko maintindihan. Hindi ako nagtaka. Hindi ako nagtaka. Bakit? Ano bang sabi dito? And now, and He has given us understanding so that we can know the true God. And you can never know the true God unless you have this. There's no any other situation. There's no any other factor that can teach you who God is unless we tell ourselves in the Word of God. Because this Word will be the one who will let us know kung sino ang Diyos. Kaya nung sinabi niya po sa akin na hindi ko talaga maunawaan kung bakit ginawa ng Diyos ang Garden of Eden at doon pa niya nilagay sa gitna ang puno at doon pa niya nilagay ang ahas, sana hindi niya doon nilagay, naiintindihan ko siya. Pero on the same manner that I understand Him, merong awa sa aking puso. Sabi ko, ako, alam ko ang katotohanan. Pero sila hindi. And now, we are in God because we are in His Son, Christ. He is the only true God and He is eternal life. The Son of God is the author of the truth. And we can never know that He has come unless we believe first that indeed He is the Son of God. Do you believe that Christ is really the Son of God?